Mga kaigsunan, 10 minutos suman makalaway ang alas 11 ning kabuntagon. Welcome sa atong tulumanon punto por punto. Tulumanon ang inyong mapaminawan matagadlang Domingo din nilang sa 92.7 UKFM na nagasibya sa Ilongos Airport, Barangay San Roque, ning lungsod sa Ilongos. Punto por punto, News and Public Affairs program nga magatod kaninyo og mga kalambuan, mga impormasyon o mga pangitabo sa atong palibot. Atod kaninyo sa Three Angels Youth of Kindness Ministry ug ning maong istasyon. Inyong tagdumala po, Eric Custiniani, uban sa atong bisita karon nga si Ilongos Mayor Albert R. Villahermosa. Mayong buntag, Mayor. May buntag, Eric, may buntag, Pastor. Happy Sunday ninyo duha. Happy Sunday. Happy Sunday. Ang atong isgutan karon siguro usa ta mag-isgot sa atong mga isgutanan karon Mayor, no. Atagan sa higayon nga mag-greet kung kinsa man lang gusto nimo mga invite sa langinan. Well, thank you sa opportunity nga gihatag nimo ya Eric. Akong gi-greet ang akong, of course, ang pamilya, ng asawa, akong anak nga karon naami karon sa nagbakasyon. Naa sa tagsa-tagsa ka panimalay, nag-relax kay adlaw maron nga igpapahulay. So kuyog na ko ang napod ang pamilya akong nanay tatay, akong nga igsuon mga iagaw nga naa diha sa ilang tagsa-tagsa panimalay karon tingali ang uban namati, uban pod naay mga tagsa-tagsag palayon sa ilang paghigayon gyapon bisad og kanang sagol ingon ta nga relax pero naagyapoy pagpangandam sa adlawng Lunes. Okay, daghang kayo salamat nimo Mayor. Diretso ta sa atong mga angay hisgutan. Kining panahon na karon mao imong last term Mayor, di ba? Yes, Eric, base sa konstitusyon katulor man jud kuno mo lansad ang usa ka elected officials og the same position. So karon mura mag sa hunduman mura ikatulo na ko termino isip usa ka mayor sa lungsod sa Ilongos. Bueno, atong hisgutan ang mga project ubos sa imong administrasyon sugad atong first term, second term og ning ulay nga last term Mayor Villahermosa nya mahimong isaysay nimo ngadto sa atong mga suking tigpaminawan ilabi na sa atong mga Ilongos noon kung unsa bagay kumbaga to recap sa ila pagpainundom sa ila kung unsay mga nahimo nimo ubos sa imong pagdumala sa maong mga terminos Mayor. Well, Eric, dili na ko ma-recall jud completely tanan kay wa man ko kibag-on sa imong ipungutana pero as far as I know ako lang yung kanang atong proyekto, kanang atong mga programa, mga prioridad sa atong lungsod hingagi na og gitawag og consultation. Hingagi na og gitawag og kanang after consultation to promote transparency. Mao nang naka-desisyon ta nga mao na atong prioridad. Og akong ninuman sa atong first term, sa atong primero termino, atong gitagaan o pagtagad ang atong agricultural sector, especially sa atong mga rice farmer. Karon rice farmer nowadays are enjoying this. Kay pag lingkod na to, Eric, sa atong primero termino, ato yung na-restore ng dam sa Tagbauto, na-restore na to ng dam sa Tabunok na natumba na. Unya, na-improve na to ang irrigation facilities, not only on that communal irrigation system, but as well as the national. Katong tuos Bungaw, katong tuwa sa Agutayan, naa sa Paa, naa sa Tugipa, and among all other irrigation, kay maumanggo na engines of growth na to ang irrigation. So, slowly, dili kayo makita sa uban, pero ang atong sektor sa pagpananom, mo'y atong gitagaag pagtagad ni adto. Mao to mga tuiga nga nag-invest ang lungsod, nagduol ta mga national government agency nga mutabang nato. So nahitabo tong maong mga proyektuha. So karon slowly na-realize nato, na-enjoy nato karon ang harvest. Karon this cropping, this harvest season is one of the effect. Usa na is mga epekto sa atong pagpaningkamot ni adto. Karon lang ta musulti kay namunga naman. Niadto lisod pa isulti kay musulti ta wa pa man ang bunga karon sa namunga na. I could probably say nga katawhan sa lungsod usanis ahong mga ligsiya nga ibilin kining
paghimo nato sa kanang paghatag putagad nato sa mga rice farmer. Ngadto ya Eric, lisod kaayo ang tubig paabton anang Eastern Barangay. Kanang naay may James Eastern, lisod jud kaayo. Lisod kaayo paabton ang tubig ng San Roque. Lisod kaayo, pero karon kaluoy Ginoo, inubanan sa atong pagampo, hugot nga pagampo, palingkamot og labaw na ang kooperasyon sa katawhan, labi na sa mag-uuma. Nakabot na to ang maong programa, nakabot na to ang maong direksyon. Diin karon ang atong mga mag-uma mo'y naka-enjoy nini. Og daghang salamat ya Eric nga gitagaan ko og higayon nga nag-explain ko sa katawhan karon sa dugay nang nasud sa kong kasing-kasing nga ipaabot na ko sa katawhan nga mauni siya akong plano. Karon hingabot nga naka-realize ko nga angay puday ko musulti sa akong dugay ng plano gihandom nga naahatag na ko isip nga gasa sa hilungos nun nga mag-uma. So, gawas sa mga proyekto sa DA o sa agrikultura, mao man gyud number 1 nga priority sa imong administrasyon nga gani. Di pa matudan man na nga mo'y pinakadaggan nga proyekto nga nahatag ngadto sa mga ilongos nga mayor, di ba? Yanang mga time sa imong primero nga termino mayor, wa ba tay mga nasugatan nga mga problema about sa mga project nga gikuha natin sa agrikultura? Daghan kayo Eric, kay tungod kay every time we'll talk about irrigation, daghan kayong tao nga dili mo tuos tong istorya. Umingon ta nga irrigation ang ilang istorya, lahi jud kayo sa kuan, lahi jud kayo sa kanang perception tungod lagi kay ako sa akong pagkakandidato ni adto, gimarkahan naman ko daan nga mahimo na ko nung dakong kamaisan ang lungsod kay wa na ko tubig. So, at the very first, there was a resistance. Daghang mga tao nga may sugot ko agriculture, mga irigasyon, dili mo tuo. Gawas nga dili mo tuo, ni patawag tag meeting, dili mo tambong. Gawas nga dili mo tambong, dili ba mo bayad sa ilang irrigation fee. Ang pasalamat ito ni Presidente Duterte nga sa pagkakaroon, iya nang gikuha ng gitawag nga itong irrigation fee. Nanay condonation nato sa mga bayranon sa irrigasyon. Ang ato lamang gikuan diri, ang ato ra ng local dinhi sa mismo sa asosasyon nga mora po ibayad, mora po gamiton sa nila pagpalambo, pagpa-maintain sa ilang pasilidad nga nahatag sa atong national government. Mo na siya Eric, lisod kaayo kay inigsulti na to, di mo tuo. Pero if a person is a leader, you're born to be a leader, katigo ka mo motivate sa tao og pakita kag ehemplo, not only by your action, by your deeds. Unya magtan-aw man na sila og unsa joy imong tinuod ba na imong istoryahan. So let your work do the talk. Dili nato himuon ang istorya human mawahi ang trabaho. Unahon jud ang pagtrabaho, then people will watch you, people will observe og makita na nila nga kanang tinuod jud ay, then pareha karon everybody is cooperating. Bitaw na-obserbahan po na ako, Mayor, sa akong pag-suloy-suloy ng mga area sa kada barangay, gani mausuwagon ang ilungos na binas sa panguma sa kaumayan. O ang feedback po sa mga tao, kung sa una nga nahimo silang masinupakon, actually karon pulos mga pag-daig diya sa imong administrasyon gumikan sa imong mga maayong buhat nga nahatag nga proyekto ngadto sa atong mga tagilungsod. How about Mayor sa laing nga proyekto dili sa agrikultura? Akong Osbon Eric, no, sabi pa mo mulaktaw atong istorya ha. Dili ito ako nga trabaho na sa kaitas-an tanan. Gihimo ra tang instrumento sa Ginoo kay ang tao, ang katawhan sa lungsod, nagkinahanglan ang mga butang. So, God send us to His people, and we do, ang unsay angay trabahoon. So, nangutana kaya Eric, bahin og mga kuan. Ang atong usas bang pinakadako nga na-accomplish na to sa ikaduhang termino na to, kanang pagsiminto na to, gikan sa makinas nga to parong sa kakao. So, it is kanang mura og kanang pagsimento ngadto sa hitudpan sa utayan karon hilargo na jud paro ngadto sa baliw. Mura og sa mga hilungos noon nga nag-edad ka og mga
mga 50 ngadto pataas, murag imposible kayo mahitabo ang maong proyekto. Murag para nahon adto murag og sakaon kayo mo ning kining maong damgo. Pero once if you are guided by the Holy Spirit, unya naa kay motivation, unya nakita nimo ang mga tawo nga ingon ta nga they deserve the project, mangita jud tag paagi. So atong gihimutanan, Eric, nga ang atong kwarta sa atong lungsod pila ra gunang atong kwarta gamay ra kayo, pero nangita ta og mga lain mga financial institution nga mutabang muhatag og grant. Mao to nga ang World Bank through EDB hinghatag siya og kanang ayuda diin ang atong lungsod hingasto lamang og 10% anang maong kuan anang maong project. Ang 90% 10% gikan sa national, 80% gikan sa grant gikan sa World Bank. Pero ako lang sulti Eric nga ang paghimo sa maong mga dokumento, mga papel dili lalim. Kay ang World Bank di jud mohatag og di ta saktong dokumento, saktong mga credentials, saktong preparasyon, grabe kaayo ang papel. So with the help again sa Ginoo, nahimo nato ang mga proyekto. Unya in fact we are kanang graded as the best local government unit to implement that project. Nakadawat tag maong award. Mao na nga nahimuot ang World Bank, gitagaan ta og gisaaran ta nila og ikaduha nga World Bank project nga karon atong gidamgo. Mao na atong gipaabot og di pa nato ilang isulti kay tingali it is too premature to talk about it. Basta naa sila gisaan nato nga mas dako pagkatidad tungod kay nahimuot sila sa performance kay they seldom see an LGU who work nga parihan adto sa atong trabaho. Nga kanang sa gikan sa pag-conceive sa project, meaning pagplano pa, paghimo sa mga requisite, consultations mga tao, hangtod pag-implementar, hangtod na human ang proyekto, nakita sila kayo og positibo nga local government unit diin ang ilang mga programa na pahiluna jud more than they expect. So mo na sila nga nahimuot ang mga puti. I was there invited dito to talk to them how we did that. Yun sa nato paghimo. Ang ako lang itubag nila because a little of everything. Pag sa naras paningkamot og labaw na sa kooperasyon sa katawhan, labi na to mga directly affected areas. So, Eric, ako mong giauhag ang katawhan sa lungsod nga kining sunod nga proyekto ato gyapong hugupan, atong iyampo ug atong tagaan og ingon ta nga pagtagad kay without God's help kining mga atong plano dili jud ni malampos. With him nothing is impossible. Sakto jud na, Mayor. About Mayor sa mga livelihood program, Mayor. Palayo na to ang atong livelihood program bisan na sa ining pandemya, no? Og sayod kaya Eric nadtong Biyernes pa to dito ta sa Tudpan, nag-cutting ribbon ta sa kanang ilang egg production sa women's dito sa Tudpan. Daghan ta ini mga siguro there will be mga unom ni ka barangay or 8 ni ka barangay nga na SLP kini siya pinasikad po ni sa atong DSWD unya national offices unya napoy tabang sa duli og dili lang ko ka-enumerate kay ubay-ubay ni sila og ang akong department head nato sa duli nga gipangaluhan ni Jib Ulo, atong DSWD nga gipangaluhan ni Ma'am Bibel Kunira, ako ni silang gipa-swing jug maayo, ako ni silang gipalihok og maayo nga kining atong sustainable livelihood program will really sustain sa panabang sa atong Congressman Carl nga hisuporta gyapon pagdukdok ikan sa national government sa doli o sa ingonta o DSWD nga aron katagaan og pagtagad ang atong lungsod. So far ya Eric, maayo og dagan unya mao lagi ni karon ang akong hagit tuwa na pos katawhan nga itong gitagaan og masustainer ba nilang ang proyekto nga gihatag sa atong gobyerno. Ano ito din, Mayor, sa scholarship program, Mayor, sa munisipyo? Kamagyan niya, Eric? Sa scholarship program sa munisipyo?
ang scholarship na to, Eric, ang numbers na to sa scholarship, naagya po na sa increasing po na siya katuig. Karon sad to say nga di lamang ko kuhaan sa figures nimo kay ang klase ko na to sige nang karon postpone ko October 5 na pod karon ko ano takibaw mapalayon ba. Pero I have there the master list. Pero nevertheless ang atong scholarship program is increasing. Wa jud ta mo decrease kay gitagaan man to sa pagtagal. So as far as that program is concerned, ang atong selection board ni composed ni siya mga pila ka tawo. Una ang mayor mo approve kay sila may usas nagpili o among those are kanang gitawag na tuog qualified or angayan yung katagaan sa posisyon kay na may bright Eric nga wa jud kwarta. Na poy bright nga daghan po kwarta. Na po'y bulok nga na bulok nga wa po jud kwarta. So ang atong selection board mo na mo kuan ini mo na mo tan-aw if the student are deserving to get the scholarship or not. Ang mayor igo ra mo approve. Pero naa gani mura og desidiran kay tungod kay nagtay ang board kuanay it will always be the mayor who will make decision. Okay. So, kining sa scholarship, Mayor, dugang lang ako pangutana, no? Ang qualified ba ini, ang katulang mga nag-eskwela sa college level o apilang secondary level? Ang kuan mo di Eric sa atong DepEd program, sa DepEd na to, free na maguna siyang elementary high school, hasta ganyan ng college, basta nakas mga state university. Ang atong scholarship usahay mahimutang lang una usahay og kuan ayuda sa ilang ayuda sa ilang pagpuyo, ayuda sa ilang pagpriti kaon-kaon, pero as far as kanang education is concerned, naa may mga state university nga mga libre, na may kanang high school karon na senior high na naman jud ta karon gipahigayon sa tong DepEd ug CHED. So sa akong pagibaw diha ra ta kutob sa pagtabang nila pero in kanabitang palagan mo eskwela og San Carlos usaon naman nato di na naman kaya. Mo eskwela tag Santo Tomas dili na kaya sa atong LGU kay pobre ra man tag atong LGU. Mo eskwela kag Cebu Doctors unya kuha tag medicine dili na kaya na ya Eric. Ang ato lang kanarang kurso nga naa sa mga state university, naa sa mga public schools nato nga I believe public school has quality of standard of education karon. Considering sa ilang mga maestra nila karon murag mga high caliber na pod. Okay, tuntap na mga kigzona 28 minutos suman makalabayang alas 11 ning sa iyong kabuntagon. Sa usa ta mo padayon mo break ta kadot mamina ta og usa ka sunata. Thanks to our local chief executive, likewise with this councilman, for boosting us valued creations and enhancing the beauties of nature. Your honest intentions softens our heart of stone. You play a huge role to unite us. You must those for the imperfect of us, our beloved hometown. You must now stars to shine like the sunrise in the sky. Surroundings are now gaily singing, a hymn when one is unwinding. Trees in the forest are now dancing as the wind slowly grazing. Bodies of water are now gaily streaming, our homeland early smiling. Their talents are now showing, no longer hiding inside the shells, like birds freely flying. Due to your example, support and encouragement, you almost found stars to shine like the sunrise in the sky.
Surroundings are now gaily singing a hymn when one is unwinding. Trees in the forest are now dancing as the wind slowly grazing. Bodies of water are now gaily streaming, a homeland early smiling. Walk along, oh souls, now is a reflection of your highness dedication, sequence and peace of bless. Illuminate us down stars to shine like the sunrise in the sky. Surroundings are now gaily singing a hymn when one is unwinding. Trees in the forest are now dancing as the wind slowly grazing. Bodies of water are now gaily streaming, our homeland early smiling. Illuminate down stars to shine like a sunrise in the sky. Surroundings are now gaily singing a hymn when one is unwinding. Illumus, a legend of paradise. Illumus, a legend of paradise. In our sight, Illumus, Para sa ito mga kaigsunan, 32 minutos, suman makalabay ang alas 11 ng Kabuntagon. Padayon ta sa atong tulumanon, punto por punto. Atong guest speaker karon sa atong programa. Wailaing kundili si Mayor Albert R. Villahermosa ning lungsod sa Ilongos mga kaigsunan. Padayon ta sa atong mga hisgutanan, Mayor, ari kita, mangayo ko o mangayo mi ang katawhan ning Ilongos noon kabahin sa mga updated ng mga pangitabo nining pandemya karon ning COVID-19. Kaloy sa Ginoo, ya Eric, karon mo ay pinaka dako nga krisis sa Hilongos. May tungod ining pandemya. Karon tahing iskoro usa ka resultahan sa gabi nga 17 ka buok, 17 o 18 bato usa ra ka gabi. 17. So for us, para nato mo na pinaka bugat o pinaka ingon ta nga lisod nga sitwasyon na hiaguman sa tong lungsod. Pero ang ako lang ikasulti, bisan pa ni tanan, makaingon ko nato nga maingon ko nga with the blessings of God, control gyud po natong sitwasyon. Natay angay kabalakan, kahadlukan tungod sa numbers nga daghan, pero akong ipabawas katawhan sa lungsod nga kining mga tawo nga hinggawa nga positibo ato na ning na-contain daan, ato na ni siyang nabutang sa usa ka lugar o natanawan na ho nga dili na siya makahimo og lugang pa nga mga spreadings of these viruses. Pero mao lagi na karon after the contact tracing, if found to be nga necessary nga maghimo mo tag second generation or third generation contact tracing ini atong himuon. Sa pagkakaroon ato nang gihimo ang second generation, naghuwat batag mga ingon tag mga resulta. Pero as far as meeting is concerned nato sa atong municipal health officer, atong mga nurses and midwives, atong mga NDP, atong mga health worker, inubanan sa mga barangay official, it seems to be nga control gyapon nato. Ug ako makaingon ko nga sa blessing sa Ginoo nato gitagaan gyud gyapon ta og mga higayon bisan unsa ka lisod nga makontrol gyapon natong sitwasyon. So ang mga barangay mayor nga gipang hard lockdown o granular lockdown karon, kumusta naman ang ilang sitwasyon karon dito? Well, og tan-aw ta, kuan maguna siya kanang lain-laing sitwasyon. Sa barangay Puntod, ang atong mga nag-identified sa positibo, duha ni siya. Ang usa gikan sa Ilongos Baptist Hospital, ang index, ang
ang term sa medical Eric sa source is index. O mingon tag index ato pa diin gikan ang imong source. Oh. Ang index inigikan sa Hilongos Baptist Hospital. Muna kay pag second generation na sa contact tracing naka-inflect siya tulo ang usa. Kini pong usa dili pa sigurado og asa pero nagtrabaho na siya sa Baptist gihapon pero ang idudahan nato nga naka-inflect niya kadtong naa sa lipata. In which karon ang nasa lipata ang usa ka inahan og usa ka apo niya ang iyang anak mo suspect karon tuwa pulis sa urmok. Ato nang gidudahan nga kini siya mao po din naka-inflect sa kining taga taga Ormoc District Hospital nagdadinhi mao po din naka-inflect sa duha karon nasa atong isolation room. Ug uban pa niini uban gikan na sa atong mostly gikan na sa atong Hilongos District Hospital. Ning ulahi mayor napadayon pa bagyapon ang contact tracing nato. Magpadayon pa og makita nato nga magpositibo. Pero sa pagkakaroon, naghimo ng tag-diagram daan kinsa itong mga tawhana. Pero nevertheless, kini mga tawhana, og suspect na gani ka, bisang pagwa pa ka ma-contract trace, suspect na ka. Naghatag nagtag-advisory nga di na sila palakton. Naghatag tag-advisory nga i-lock na sila, mo na naghimo tag mag-general lockdown sa mga nagalain-laing area. Nasa Central, nasa Eastern, nasa Puntod, o wa okay ba sa sunod nga mga lakang ini o kinahanglan pa ba expand to other barangay. Posible sa Liberty, kay ito na may recommend pero naghuwat pa ta sa pending sa kanang Dr. Manit nga recommendation ugma tingali makita mi. Pero nagtawag ko niya gabi indako wa pa siya ka-decide tungod kay napa say data nga gihuwat. So while waiting for that data, di ta mabalaka kay ato na mag-secure daan ang maong atong igsuon nga believing to be a suspect sunod nga siya matakdan sa mong virus. Okay, Mayor. Mag-isbig ta kabahay na aning peace and order. Kung saan naman ang atong peace and order ng atong lungsod niyo, ilabi na ngadto sa mga kabariwan. Well, Eric, hibaw man ka mismo gabi dahil po hindakpan nga drugas. Ang atong kanang gitawag og index crime ug not index crime hing ubos, no, hing ubos. Meaning ana hing ubos-ubos jutay. Gumikan lagi kay na may korpyo, gumikan lagi kay nalaman tay mga regulasyon nga nakahig sa pag-regulate sa pandemya. Pero kinahanglan gihapon og kanang strict observance kay naa jay mga tawo gihapon maabusar. So as far as peace and order ngayong pungutan ni Eric, ang atong ngaritas illegal fishing nagyapoy pipilan lamang ka pananagat nga nagpadayon gihapon nga ato kanang gi-monitor karon secretly. Unya naay taga pikas lungsod nga musod sa atong lungsod maghimo gyapon sa mong illegal natay nga lakang gyapon ni ana. Unya bahin sa drugas nato mapasalamaton ko sa atong mga tagsa-tagsa ka mga barangay officials sa ilang MADAC report. Secretly ilan nang gi-submit na ho kinsa tong nagpadayon og baligya, kinsa tong hingundang kadiyot human himbalik, kinsa tong hinglarga na hilayas na kay undesirable na sa ilang barangay tungod kay nagbisyo na ito karon himbalik na pod. Ang akong ikasulti nila Eric is that undang na mo ang inyong bisyo kay inyong pangan di ana sa listahan na ho. Aho na yung gisabit nga to sa otoridad, PDEA, RDO, PNP na to. O it's a matter of time nga kada adlaw sige lamang hagpat-hagpaton ni sila. So dako kog magpasalamaton ako kinasingkasip salamatan sa mga tawo nga may sugon kaayo nga may hatag na ho sa maong data. Mga membro sa MADAC, hinaot ko nga dili gyapon mo magpuas sa inyo pagsuporta paghimo og mga lakang diin inyo yung gimonitor kinsa tong citizen sa inyong barangay nga suspect sa maong butang nga pagpamaligya. Sigurado ko nga ang inyong identity dili jud mahibawan kay kitara at it is between us nga nakahibaw. Pero di po ingon Eric nga every time nga atong MADAC mo report nato ato po nang kuandayon kay
ato po nang i-validate. Kaya wa takibaw kung sa motibo po suban, pero dinhi sa lungsod nato kasagaran sa nag-report na ho 95% jud kanang ingon ta nga genuine ang ilang report. Kay when I did the checking ug tinuod ba ni mga tahwana, genuine ug tinuod jud. So dili maako sa atong kapulisan, sa atong PDEA ug sa atong RDO ug sa padihang mga agensiha pagdakop lang tanan mauna nga hinahinayon lamang ni tikalisima natin nga lemora og naadyoy puniton, na puniton. So di lang ta mahibong nga nganong ni madakpan tungod kay kanailangan nakapila na nadaan. So og naay nakadungog karon nga mga kaigsunon nato nga wa pa maundang palihog nag-auhag ko ninyo undang na yung taon mo ana kay it's a matter of time, panahon na lang maghihuwat ninyo. So maluoy mo sa inyong anak, maluoy mo sa inyong inikanan, maluoy mo sa atong mga tao nga sa inyong pamilya nga may gugmata nga simba ko og mapriso mo ang atong balaod. Wa ra ba jud gipili ug katapos ang udlot sa balaod mahiagom tan ini kay bugat kayong silot sa atong drugs. Kumusta naman, Mayor, ang atong kabukiran? Well, Eric, so, as far as Army is concerned sa atong insurgency, wa naman tay na matikdan. Gikan sa pagkamatay ni Captain Virgilio Luquias, wa na tay na matikdan nga na ay mga igsunan nato. Na sila yung mga report nga na ako na yung mga sympathizer, na ako sila yung report nga na ako na yung kinitawhana, naghatag og ayuda, naghatag og mauni, siya ay tigtaho, siya ay tigda sa ilang mga bogas ana, pero wa pa man tayo nakitaan pod nga ingon ta nga concrete nga ebidensya nga kanang tawhana naghimo. So ako lang gihangyo nga kini mga tawhana usar po biktima ra po sila. Ako pong gihangyo ang mga kaigsuonan na tuog na ana sa kitasaan karon isip chairman sa LCAC sa lungsod sa Hilongos. Ako ang gihangyo nga in kaso na adyo na sila diri pwede unta may istorya na to kay ipaagi na to lamang sa diplomasiya ug unsay ilang hiubsan ug unsay ilang nganong nga wa na sila mabalik sa sabakan sa balaod. So atong gihangyo nga tanan unta puros na ta mga magsuon mabalik unta nga atong panagsuon dili ipaagi ang revolusyon pinaagi og armas de fuego. Okay. Nagkaduol naman yun, Mayor, ang pagselebrar aning All Saints Day o All Souls Day. Usay mga lakang nga posibleng mahimo karon sa atong lokal nga pagamahanan sa imong pagpamuno ning lungsod pati anang pag-celebrar. Dula ba may tabong celebration, may tungod ana o punong usa nimo o suspend nimo sama sa ubang mga munisipalidad o lalawigan nga nag-suspend tayo ana? Sa personal na hong pananaw ya Eric, gusto unta ko nga traditionally we will celebrate sa atong All Saints Day, All Souls Day. Kay kining nataw ta nga every November 1 and 2 usan is mga dako nga events sa atong kinabuhi. Not only just remembering sa atong mga loved ones nga hingali na, aligri po nang makita ta sa atong mga kaigsuonan anang mga panahon na nga magkatapok ta ng All Saints Day, All Souls Day. Pero namati ko sa pulso sa ubang mga mayor, sa ubang mga gobernador, sa ubang mga dagkong syudad, and even syudad sa baybay, mura og negatibo na dyan sila. Mura nakadungog ko ni Mayor Boying Kari sa baybay nga nasa lockdown himuon sa maong adlaw nga dili pasudlan ang menteryo. Gi-open ang menteryo sa sayo aron daan makabisita ang mga tao nga to, makabisita sa ilang mga malls kinabuhi. Most probably tingali Eric tungod sa kadaghan o niya pulso pod sa mga tao labi nagmamati ka istorya sa doktor, police, and other kuan kanang bang nagpatuman sa mga balaod. Gusto to sila pabor sila nga dili malahos ang atong dili ta maghimo as with do our traditional kuan kanang way of celebrating All Saints Day and All Souls Day. Gusto sila nga kanang ikuan sa ug mohimo kanang magsugod tag bisita sa sementeryo ari pa sa mid of October aron
wa na tay All Saints Day, All Souls Day nga to sementeryo. Sa laktod, murag anam-anam siya. O anam-anam aron dili mapunsisok, aron dili madasok ang tao sa maong adlaw sa November 1 and 2. Yun yung mga may padangat sa ako meron. Opinion lang nila. Nga, kung mahimo, ipaabot daw dihaan mo. So, yan naman yun. Kay gayon na naman eh. Sa maong adlaw, din kaso, kung ano nyo nga masuspend yung sa diya, nga mahimong may yung masabutan. Kani, doon naman siguro ipahigayon nga meeting, no? Sa peace and order. Mura og natay peace and order meeting karong I think karong Monday ugma. Pero natay higutan nga lain, pero pwede na ibutang sa other matters. Pero kanang subject nga bahin na ng All Saints Day, All Souls Day, ato nang gidiscuss dito sa third floor. I think dito mo ka. Unya there was a mutation nato og angay ba nato og ipadayon ang November 1 and 2 and the score was tie. It was scored 13-13, no? 13 ang pabor, 13 pod ang dili. So tungod kay tayo ni tingali na ni sa kamot sa mayor karon unsaon pagtimbang-timbang ni ini og tingali ya Eric di pa ko mosulti on the air. Pero siguro this week I have to decide kay awahin na po mo decide ko sa next week. Karon jung simnona before Wednesday comes. Okay, lahusan na lang po na ako, Mayor, no? How about, Mayor, sa ating pag-celebrate sa Christmas? Nagsunod naman yun ang buwan, ana. Layo pa yung Christmas. Eric, murag sayo pag ayaw po kay ingon sila nga ingon atong mga leader uban nga nanakulong tayo vaccine by November. Who knows, ug matinuod. Ug matinuod na siyang na-vaccine, well and good, natay pista. Pero guwa gani murag lisod jud Eric, murag lisod. Okay. Sa ating tatlong mga kaigsunan, 47, huwag makalabay ang alas 11 ning buntag. Padayong kamong naminaw sa atong tulumanong punto por punto. News and Public Affairs Program. Dili niyo ubos nga lagad. Si Eric Costiniani po, ubal sa atong guest speaker karon na si Honorable Mayor Albert R. Villahermosa. Alang na lang siguro, doon ako ba ikadugang ngayon sa itong mga ipanghisgutan o wala na itong mahisgutin? Posible ni mong ikadugang? Well, nabutay meeting sa school board karong sunod semana. Ang giawha ang mga concerned parties, mga motungha, kay ang meeting to sa school board maghisiguta sa kanang gitawag og kanang modular distance learning, no? Diin unsaon pod sa usa ka local government unit nga makatabang sa atong elementary, high school, senior high, junior high. Unsaon na nato nga makatabang ta pinaagi sa atong resources sa munisipyo. Tingali muguwa ang mga suggestions sa atong mga supervisors o kinsa ining padala sa school board meeting. So most likely tingali nagplano kong mapalita og rheosograph kay volume kayo ning mga paghatag og kopya sa kining mga papilis sa maong kining gitawag nila og modular distance learning. Pero depende na sa recommendation sa membro sa school board nga motungha karong meeting karong simnahon na. Og wala siguro ko ilain ya Eric, ang ako lang katawan sa lungsod Silongos padayon ta sa atong hugot nga pagampo, hugot nga pagpangaliya sa atong mahal nga patrona Immaculada Concepcion nga diin ang atong lungsod iya jung mas fair sa mga kining ang atong pandemya og padayon nato ang programa gihapon bisan pa sa kalisod, programa sa panglawas, programa sa agrikultura, infrastruktura kay we could not mingon ta nga ya Eric nga mao na ikong prioridad dili pwede tanan jud dungan. Ug mingon ka nga agrikultura ako dili pwede biyaan nimo ang peace and order. Kay di ka implementar og usa ug wa kay peace and order. So I am hoping and praying nga tanang programa nato nga giplano na nasud sa atong administrasyon na ay kooperasyon sa mga tao, na ay kooperasyon sa atong national government o labaw sa tanan na ipagtugot sa kitasan ang atong mga plano. Okay, Mayor. Hapit ko malimot ini. Last na lang siguro yun eh. Kumusta naman, Mayor, ang atong kanang sagay sana na to? Saan na i-update, Mayor?
Well, nag-deposit na sila. Naghatag na sila og kwarta. Naghatag na sila abang advance for 2 years. So, meaning ang ilang contract is effective. Ug di sila mo move in, basta na kay nag-abang na sila. Pero why negosyante ya Eric nga moabang unsa dili makapahimos ang giabang. Ug di sila mo ngari, basta kay nag-abang na sila. Pero nagtuo ko kay hingsaad man sila nga sa buwan sa before November ends magsugod ng ilang konstruksyon. So, ang ilang saad no early kuno karong buwan na sa October, pinakadugay kuno November nanay mga construction worker. Sa atong side boss LGU, ato na pong giandaman diha. Natay food terminal himuon diha, atong barbecuehan, mga kananan, mga karinderya, nga mga tubaan atong ibalhin dito. Natay gi-support natay bag-ong terminal himuon ug padayon gyapon paghimo sa mga relocation site sa mga pwesto. Og initially naghimo tag phase 1 sa drainage nga maka compensate pod sa drainage pohon ang nag-isano. Kaya nga atong drainage direct nagikan na sa police, gikan sa disaster building, atong presuhan nga to sa propose ng korte nga parong sa puntod murag taas-taas po niya plus ang gaisano pa nga discharge pohon dako-dako ni siya nga estudyohan sa drainage kay namantay balaod ini nga di ta kalabay o maong sa dagat o dili jud i-treat. So all waste being discharged nga to sa atong dagat must be treated according to sa balaod sa atong dinar. Kaya imo na lang parking speech, Mayor. Wa na tali Eric, nakonsulti na ko tanan. Daghang salamat sa inyong imbitasyon. I hope and pray nga sa mga adlaw nga inini natay bakante kita gyapon ko ni Mulre Eric nga gwapo hasta ni pastor nga malifayon kaayo nga nag-abi-abi na to every time mga rita sa inyong studio. So daghang salamat ninyo sir and pastor Eric o katawan sa lungsod sa Ilongos may buntag na tanan. Sa ngalan na lang sa atong station manager nga si Mr. Noe Montibon Mahait,